Breaking news. Nako po. Vince Dizon nakakahiya. Ayon po sa mga Pilipino. Ito kasi si Vince Dizon, yung mga nilabas ni Kong Leviste, hindi daw authenticated ito. Nagaling kay Cabral. So, ibig sabihin, pinapalabas, chismis ito. Nako, mga kababayan, nakakahiya ito sa isang USEC or secretary ng DPWH na parang lumalabas na itong mga pasabog ni Kong Leviste kasinungalingan at chismis. So, ito po. Sinabi po ni Kong Leviste, hindi ko akalain na ganito kasinungaling itong si Vince Dizon ng DPWH na para bang pinapalabas na ako yung sinungaling. Kita nyo naman itong si Vince Dizon. Ito po. Panoorin nyo po mga kababayan. Magugulat kayo at mabibwisit kayo dito kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sabi na nga ng mga Pilipino, may kakaiba dito. Na tila ililihis na naman ang issue. Napapalabasin na walang kwenta itong Cabral Files. Sabi naman ng iba, kaya pala si Cabral. Ganito ang ginawa nila. Kasi nga papalabasin na pag nilabas itong file na ito, wala nang kwenta. O buhayin nyo si Yusek Cabral para patotohanan. Panumpain nyo si Cabral para maniwala ang palasyo. Naku mga kababayan, magugulat nga kayo. Nakakahiya si Vince Dizon. Ito po. Yan ang sabi ng komento. Vince Dizon, para ka saan nagsisilbi? Para ka kanino? Sa mga buhaya o sa mga Pilipino? Yan ang sabi ng mga nagko-comment. Nagagalit po kay Vince Dizon. Ito po. Nagbabanggaan ang mga pahayag ni na Congressman Leandro Leviste at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y Cabral Files. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo tungkol sa kontrobersyal na dokumento? Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Mapipilitan umano si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ilabas sa mga pangalang anyay pumipigil kay DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas ang umano'y Cabral Files na hawak daw ng kongresista. Yan ang sagot ni Leviste matapos ang naging pahayag ni Dizon na hindi raw inauthenticate ng kalihim ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Leviste. Sa isang panayam, sinabi ni Dizon na hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong tinatawag na Cabral Files, kaya hindi niya pwedeng kumpirmahin ang authenticity nito. Kabaligtaran ng naunang pahayag ni Leviste na animoy pinatunayan na raw ng kalihimang files. Iginiit ni Dizon na noong Setyembre, pinilit umano ni Leviste kumuha ng kopya ng files sa tanggapan ni Yumao ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at gumamit pa raw ng computer ng isang staff para isave ang mga ito sa flash drive. Ayon kay Dizon, ito mismo ang ikinwento sa kanya ni Cabral nung buhay pa ito. Tinanggi naman ni Leviste ang paratang at sinabing alam daw ni Dizon ang pagkuha ng files at hindi raw totoo na may pamimilit na nangyari. Ibinigay rin daw ito kay Leviste dahil umano sa spirit of transparency. Anya, naniniwala siyang may pagsang-ayon sa panig ng DPWH na ilabas ang mga dokumento in the interest of transparency. Kamakailan naglabas ng set ng mga dokumento si Leviste na may summary ng mga allocation per district, province at region mula 2023 hanggang 2026. I'm sorry that the public is impatiently waiting for more informations to be released on the proponents in the NEP, but I want to give the DPWH and USEC Claire Castro the chance to set the record straight before I prove that they have been lying. For them to say that there are no proponents in the NEP and they don't know who are the proponents in the NEP is a lie. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, inilinaw ni Dizon na ipinasa na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files na ginamit at hawak ni Cabral, alinsunod sa sabina ng ahensya. Dagdag pa ni Dizon, ang Ombudsman na ang may kapangyarihang sumuri, mag-analyze at mag-authenticate ng mga dokumento bilang bahagi ng ongoing investigation sa flood control scandal. O mga kababayan, naku po. Talagang pinapatunayan ni Vince Dizon dito na talagang
Ayaw niyang malaman ang katotohanan. Tignan nyo, pinapaubayan na naman sa ombudsman. Eh syempre, sasabihin na naman ng ombudsman ito ay hindi to authenticated. Wala itong notaryo publiko ng abogado. Kasinungalingan ito. Dapat si Cabral ang nagsabi dito, hindi dapat si Leviste. Buhayin natin ito. Kailangan manumpa bago pumanaw si Cabral. O, tignan nyo po itong sabi ni Dizon, no, mga kababayan ko. O, panoorin nyo po ito. Sabi ni Dizon, nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari at pinipilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyayari noong September. Eh, paano ito makukuha ni Leviste? Paano ito ibibigay ni Yusek Cabral kung ayaw niya? Mapipilit niya ba ito? Pepersahin? O akin ni computer mo, akin na. Isi-save natin. Pag hindi, yari ka sa akin, ganon? Eh parang ang labo naman si Vince Dizon. Eh ginagawa mo naman tanga mga Pilipino. Diyos ko Lord, i-check pa natin yung ibang sinabi niya. Ito. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento. Ulitin natin para maliwanag. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong Leviste dahil wala akong hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Ibig sabihin mga kababayan, ayaw niya talagang malaman, ayaw niya talagang alamin kung ano ito. Sinasabi niya na kasinungalingan ito, hindi authenticate yan. Ito pa sabi ni Vince Dizon, mga kababayan ko. Ito, tignan nyo, grabe talaga si Vince Dizon, nakakahiya ka. Mag-resign ka na nga dyan, nakakabwisit ka. Sabi ng mga tao, misrepresentation, sinungaling si Dizon, takot maipit. Dude finally gave in. Ay, tinanggal pala niya ang pangalan niya doon, kaya ninakaw niya kay Cabral ang documents. Hala ka, mga kababayan. Throwing his weight around? Was he throwing his weight around? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Hala ka, mga kababayan ko. Ang tindi mo, Vince Dizon. Ang tindi. Bistado, halatado ang mo, totoong itsura mo, yung totoong lahi mo, yung totoong ikaw, nilabas mo na. So talagang inililihis nila yung katotohanan, mga kababayan. So ito pa mga kababayan, magugulat kayo dito. Ito po. Naku po mga kababayan, sabi ng mga komento. Ayan. Ito nagbabanggaan po ang mga loyalista nga at yung mga tunay na nagmamahal sa bayan. Ito sabi ng loyalista nga. Isa akong loyalista nga. Ito sabi niya kay Leviste. Itong si Leviste ang nagparatang ng mali sa dating DPWH Yusek Perez. Nag-fluff ang tono ni Leviste nang malaman niya wala palang katotohanan ang bintang niya kay Perez. Nag-resign agad sa delikadesa. Ganon din kay Kong Ridon na inakusahan ni Leviste na may insertion sa 2025 budget. Gayon hindi pa congressman noon si Ridon. Ang daming kwentong kutsero ni Leviste na siya mismo ang bumabaliktad. Yan yung loyalista nga. Obviously, sabi naman ni JT Ziogansky, obviously the other side will say and do whatever they can to avoid persecution. Nothing new as they keep on making circus to distract the people. Ayan, dinidistract po nila ang taong bayan. Dizon, nakakahiya ka, sabi ni Carlito Pardillo. Buwisit ka, mag-resign ka na. Isa ka ring buhaya, sabi ni Carlito. Kala ko ayos to si Dizon, pero parehas din siya ng mga taong lumoloko sa mga Pilipino para pagtakpan ng mga korap na politiko. Isipin nyo mga kababayan ko, nakakabwisit. Hoy Dizon, sabi ko na nga ba, nagbabalat kayo ka.
Kasi nga, isipin mo, pumanaw na yung tao na sinasabi na nasa Portugal, nasa Brazil, at nasa Spain. Ngayon sasabihin mo, hindi authenticated ang mga nilabas sa libiste. At sasabihin mo ngayon na peresahan na kinuha ito sa computer ni Yusek Cabral. Paano? Diyos ko Lord, mga kababayan ko. O, pakinggan pa natin ito. Naku po, mga kababayan. Anong sinasabi ng mga komento, mga bibisit kay dito kay Dison? Dugong aso, kaya balimbingan yan. Naku po. Akala ko matino itong si Dison, buhaya din pala. Naku po, mga kababayan ko. Sinungaling ka talaga, ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw ka na, na Yusek or Dison ka. Grabe, mga kababayan. O sabi naman ng loyalista nga, ito po, sabi ng isang loyalista nga, natatanga-tanga hanggang ngayon. Leandro Legarda Leviste, are you another spoiled brat? Grabe ang mga troll na ito. Ano? Grabe, kakapal ng mga mukha ng mga ito. Hindi ka pa pinaplano ni Loren ilabas sa mundo ay marangal na tao na si Sec Vince Dizon. Nako po mga kababayan, ito yung mga bayarang troll na niloloko na idol pa rin ang negative 3 nilang amo. Ulaga atong si Dizon, ito yung mga legit mga kababayan. Ulaga itong si Dizon, isa kang buhaya, sabi ni Jan Duardalab. So kung sinasabi mo na kupal ka na sa pilitan ng pagkuha at parang ninakaw ang file sa computer, yan palang kupal ka. Mga kababayan, common sense po, paano nanakawin ni Vince Dizon yan? Grabe kayo. Paano pagbuhay itong si Cabral? Di inupakan kayo ni Cabral. Baka multuhin kayo. Mga kupal kayong mga magnanakaw kayo. Sabi ni Mariang Palad. Ulaga tong si Dizon. So kung sinasabi mo na kupal ka, nasa pilitan ng pagkuha at parang ninakaw ang file sa computer, yan palang napakakupal mo na. Confirmatory na galing sa computer ni Cabral files. Kasi mahina ang logical thinking ng Pilipino. Masyado nyo nilalaro. Masyado nyo ginagago ang mga Pilipino. Mga kupal talaga kayo. Sabi ni Cario. Ang gusto nyo palabasin, illegal ang pagkuha ng ebidensya. Kaya di pwede gamitin sa korte. Kupal ka talaga. Sabi nyo. So ano, Vince? Paldo, magkano binulsa mo? Kupal ka. Sabi nyo. At wala na pananagutan ang mga andon, nakalista. Ulaga ka talaga, Vince Dizon, tanga-tanga. Naku po. Dizon, kaya mukhang gurang napakasinungaling mo. Naku, mga kababayan, sinungaling talagang si Dizon, sabi ni Pepe. Mang Pepe. Anong maasahan mo ngayon sa ombudsman? Walang mangyayari dyan. Baka maging Duterte ang may kasalanan. Sindikatong gobyernong ito. Nako, no justice. Isipin nyo mga kababayan, papalabasin na naman ni Dizon at ni Boying Rimulya na gawa-gawa na naman ni Sara ito at ng mga Duterte. Nako mga kababayan, talagang niloloko tayo ng harap-harapan ng mga ponyetang ito. Sabi ni Macario Tado. Grabe kayo. Vince Dizon. Napakasinungaling mo. Sabi ni they are lying. Sabi ni Leviste. I never thought that Vince Dizon magagawa ang pagsisinungaling. Hala ka. Grabing kasinungalingan ito ng mga taong ito. Kaya pala si Auntie Claire, magkakulay itong si Vince Dizon Kaya bumababa ang trust rating ng amo nyo dahil sa ginagawa nyong pagtatakip. Saber Wonder Whitey. Nakatanggap na rin niyang si Dizon ng maleta kaya nabaliktad na rin ang utak. Mukha ng gurang. Naku po. Grabe mga kababayan. Pinapalabas nila na ninakaw itong files kay Cabral para maging hindi siya totoo. Gagawing chismis at nakaw ito. Naku po.
Tama naman si Sec Vince, paano niya masasabi na authentic kung si Peste ayaw niya ipakita? Nako po mga kababayan, puro kiyaw-kiyaw si aso. Nako po. Ayan, sinasabi nila, baliw daw si Leviste. Isinama pa sa insertion yung congressman ng Camarines 2022 na patay na. Di mo mauuto yung si Dison Sustrapo ka Leviste, halaka mga loyalista nga. Nagsama-sama na mga bobo. Kay hinahinala naman kasi kung kailan na matay may lumabas sa ganyang papel. Nako po, mga loyalista nga nandito na, sama-sama na. Bakit sa isang kongresista na ibigay, pwede naman sa DOJ, sa lawyer mismo ni Yusek Cabral? At bakit ngayon lang nilabas, dapat buhay pa si Yusek Cabral? Anong ginawa nila kay Cabral? Pinatahimik nila, mga ulaga. Dison is one of Marcos Alipores. From the very beginning, I don't really trust this guy. I trust more to Leandro Leviste than this guy. Buntot-buntot yan kay Bangag. Palapad din ng papel. Clemmy, Greasy ng Canada. Nako po mga kababayan ko. Wala na sa ombudsman palang pinasa kakampiyan ng mga kasama sa Cabral Files. Ano Pilipinas, puro masama na nasa gobyerno. Grabe ka, Dison. Ang sarap mong murahin. Nako po mga kababayan ko, minumura na si Dison. Napakasinungaling kasi, sabi ni Toto ng Tagig. Toto, maligo 1 beses 1 linggo. Grabe, ayoko maging loyalista. Baka maging tanga-tanga ako, sabi ni Toto. Grabe mga kababayan. Kung kailan patay na sa kailalabas para di makaimik. Paano makakaimik ang patay na? Nako mga kababayan ko. Vince Dison was threatened just like Cabral and others. Soon, magre-resign na rin yan. Nako po mga kababayan, this whole administration is scam. Nako po mga kababayan ko. Daming elitistang magnanakaw sa Pilipinas. Dapat sa mga to. Nako po mga kababayan, halatang may pinagtatakpan si Dison. Nako po mga kababayan ko. Bata, basura na. Sindikato ang gobyerno natin. Grabe talaga, pinapalabas na sinungaling si Leviste at itong Cabral Files na ito. Grabe talaga ang ginagawa nila mga kababayan ko. Ano na ang gagawin natin mga kababayan ko? Inilihis na ang katotohanan. Ginagawa ng isang ninakaw itong Cabral Files na ito. Diyos ko Lord, mga kababayan. What the hell? What the heck? Antindi. Anong masasabi nyo po mga kababayan ko? Anong masasabi nyo kay Vince Dison? Ayan no. Was he throwing his weight around? Parang pinipilit niya yung staff. Ibig sabihin, parang pinapalabas si Sec Dison, ninakaw itong files na ito kay Cabral na pinilit, puwinersa. Ibig sabihin mga kababayan, si Leviste pinaparatangan na isang magnanakaw ng files at hindi ito authentication. Wala pong ibig sabihin walang permiso. Yan, pinapalabas si Leviste na magnanakaw na ngayon. So ngayon ililihis na naman nila itong issue na ito. So itong si Auntie Claire, ay kakampi ko yan si Dison. Kaya chismis lang yan. Ayan, kasi patay na yung si si Cabral. O ano masasabi nyo? Wala, sinungaling itong si Dison na ito, sabi ng mga komento. Negative 3. Paano ka aangat dyan, Dison? Baka maging negative 0 yan. Nako, mga kababayan ko, talagang wala nang maaasahan dito sa mga ito. Kaya bumababa ang trust rating, negative 3. Sa susunod, negative 100 na yan. Anong maaasahan nyo dito? Lahat ng mga lumulutang na pwedeng maging ebidensya para matunton ang mga buhaya, hinaharang nila. Kay Diskaya, kay Gutesa, kay Saldico, ngayon kay Cabral, ayun. Pumanaw na ngayon, pinagtatalunan nila kung legit ba talaga ito mga information na ito. Dinoktor lang, pinapalabas sa mga loyalista nga, mga bangag, na itong files ni Cabral ay kasinungalingan. So, ang gumagawa ng kasinungalingan,
Duterte na naman may kasalanan, mga kababayan. Ano ba talaga, Dizon? Ano ba talaga, Dizon? Ano, para saan ka ba naglilingkod? Dito sa mga buhayang ito? O para ka sa mga taong bayan? Mag-resign ka na! Wala kang kwenta! Yan ang sabi ng mga komento. Sabi ni Isko ng Manila. Grabe ka, Dizon. Ginagawa mo namang bobo ang mga Pilipino. Lumayas ka na dyan. Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan ng aso na utusan. Ang sarap mong kotongan. Ayan, sabi ni Macario. Sarap mo daw kotongan eh. Nabibwisit sila sa iyo eh. Oh, kung umabot po kayo sa bidyong ito, sa part na ito, maaaring i-comment nyo kung anong location kayo, anong bansa kayo. Ano po ang mako-comment nyo dito kay Dizon? Sino bang nagsasabi ng totoo? Si Dizon o itong si Leviste? Sino ang mukhang sinungaling? Itong si Dizon, naging gurang na eh. Sa kakasinungaling, sabi ni Peti Petra Galotera ng Purok 1, San Luis. Ayan, mga kababayan ko. Galit na galit kay Dizon. Ano na, Dizon? Resign na? Eh baka sabi ni Vince Dizon, ay magsinungaling tayo. Baka na maging negative 5 ito yung rating ni BBM eh. Kaya bumabagsak si BBM sa ginagawa nyo eh. Tinutulungan nyo na bumagsak talaga ang BBM na ito. Na yung pangako niyang 20 pesos na bigas, walang nangyari. Ayan, nagkahetot-hetot ang Pilipinas. Sabi ni Junjun, maliit pa pero nananapak ito. Sabi niya, nananampal. Grabe ka, Dizon, anong ginawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Sabi ni Tonton Gutierrez ng Malabon. Grabe, mga artista yung mga nagko-comment sa atin. Nanggigigil kami sa iyo, Dizon. Ano ba talaga? Eh kaya ka nagiging gurang na kasi stress ka na. Hindi mo na alam kung paano isalba ang pangalan mo. Mag-resign ka na lang, mas maganda pa. Hala ka, mga kababayan ko. Manggigigil kayo dito kay Dizon. Ginawang sinungaling si Leviste. Ginawang magnanakaw ng files hindi authenticated. Hindi ko sinabi. At hindi ko pa nababasa. Eh sabi ni Leviste, alam yan ni Secretary Vince Dizon. Eh siya pa nga nagsabi na ilabas na eh. Eh yun. Ayaw na ilabas. Sinasabi ng wala itong katotohanan at parang sinasabi na doktor lang ito. Ayan, parang pinapalabas nila itong files na ito, wala nang kwento Hindi na pwedeng ipakita sa korte at wala nang silbi ito kasi patay na yung may-ari. Wash out. The evidence is wash out, okay? Salamat po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay po. I-like, i-share yung video ito mga kababayan at i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. Mabuhay po.